pinainom daw siya ng alak, nahilo at nawala na raw sa wisyo. Ang babaeng 14 anyos ang ginagawa umano ng 8 lalaki sa isang sementeryo sa Biñan, Laguna. Ang biktima ay nilasing daw ng mga sospek. 2 sa mga sospek arestado. Yung sabi po nung Christian, pinagpaplanuhan na po kung saan dadalhin yung anak ko. Ang pangalay ay isang seryosong krimen hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Sinasabi na ang ganitong klase ng akusasyon ay may malalim at matindi na epekto hindi lamang sa reputasyon ng isang tao kundi lalong higit sa buhay ng isang kaawa-awang biktima. Nag-iwan ito ng malalim na sugat sa biktima na dala-dala nila hanggang sa kanilang huling hininga. At ang ganitong klase rin ng sugat ay nag-iiwan ng marka na hindi agad-agad nabubura. Sa Pilipinas, sinasabi na noong taong 2017 na itala ang pinakamataas na bilang ng nabiktima ng panggagalaw batay na rin sa talaan ng datos na inilabas mula noong 2016 hanggang taong 2021. Sinasabi na noong taong 2017 sa kabuuan, sinasabing pumalo sa 2,604 or 2,604 na kaso ang naitala, kabilang na ang gang rape na naganap sa sementeryo sa Biñan, Laguna. Isang kahindig-hindig na balita ang siyang gumulat sa sambayanan. Sinasabi ring ito'y nagdulot ng takot lalong higit sa mga kababaihan. Ang nasabing balita ay kaugnay sa nangyari sa 14 anyos na dalagita na sinasabing ginalaw ng 8 lalaki sa isang sementeryo sa Biñan, Laguna. Sinasabi na ang biktima ay nilasing muna ng mga suspect bago tuluyang gawan ng masama. Sinasabi rin na ang mga sospek ay kilala rin ng biktima. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa insidente? Nasaan ang mga sospek at may hustisya nga bang nakamit kaugnay sa nangyari sa dalagita? Alamin natin ang pagkakakilanlan ng biktima at mga sospek at alamin din natin ang iba pang mga detalye sa susunod na bahagi ng ating istorya. Pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Noong ika-30 ng buwan ng Agosto taong 2017 sa isang sementeryo sa Biñan, Laguna, ginalaw ng 8 sospek ang 14 na taong gulang at noon ay nasa ika-7 baitang pa lamang na estudyante si Daisy. Ayon sa ina ni Daisy, nakilala ni Daisy ang mga gumalaw sa kanya sa birthday party ni Mark Anthony Capina na kilalang Makma kung saan siya ay dumalo. Ayon kay Daisy, pinainom siya ng alak dahilan kung bakit nakaramdam siya ng pagkahilo at nawala siya sa wisyo. At dahil hindi siya sanay uminom, agad siyang nalasing. Sa isang sementeryo umano nag-umpisa ang kalbaryo ni Daisy kung saan walang awa siyang ginalaw ng hindi lamang isa kundi ng grupo ng mga kalalakihan. Ayon pa sa ina ni Daisy, isang saksi na rin ang nakausap nila kung saan sinabi umano ni Christian na pinagpaplanuhan na kung saan dadalhin si Daisy doon pa lamang sa lugar kung saan naganap ang pagdiriwang ng kaarawan na dinaluhan ni Daisy. Kumbaga, nagsasaya pa lamang si Daisy sa pagdiriwang ay pinaplano na kung paano isasakatuparan ng mga sospek ang plano nito laban sa kanya. Ayon pa sa kanya, noong gabing iyon ay nagdala ng marijuana si Makmak at tumira ito ng marijuana kasama pa ang ibang suspect. Base pa sa kwento ni Daisy, kasama sa gumalaw sa kanya si Capina at isang lalaki na may pangalang Benji Cornejo. Dagdag ni Daisy, pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Mark Anthony Capina sa ibabaw niya at nakapwesto sa ulunan niya. Benji, nantangkan tatayo siya dahil sa pakiramdam niya ay malakas siya. Nagmakaawa siya na kung pwede ay pauwiin na siya. Ngunit ayon sa mga suspect, sinabi ng mga ito sa kanya na pagbigyan na si Capina dahil sa kaarawan naman nito at iyon na rin umano ang huli. Sinasabi na ilang ulit na nagising at nawala ng malay ang biktima. Ayon pa sa kanya, nakita niya na kinukuhanan pa siya ng video habang ginagalaw. Ilang sandali pa nang muli siyang magising, katabi niya sa kubo ang isa pang suspect na si Ronnie Laureola. Dadalhin para umano siya sa iba pang suspect, ngunit nakatakbo na siya papalayo.
Ang caretaker naman ng nasabing sementeryo ay walang nakitang pumasok noon sa sementeryo dahil sa nakasarado naman ang gate ng sementeryo tuwing gabi. Ngunit duda niya baka umano sa pader na umakyat ang mga sospek upang makapasok dahil ayon sa kanya, sinira ng mga ito ang malalalim na nakabaon sa pader at kahit ultimo barbed wire ay nasira rin. Naghain na ng reklamo sa pulisya ang biktima at naaresto na rin sina Capina at Cornejo. Bagaman malinaw naman ang naging kwento ni Daisy, itinanggi pa rin nila ang mga paratang. Ayon sa kanila, hindi na nila alam ang nangyari dahil sa pinauwi na umano sila. Ayon pa kay Benji Cornejo, wala siya sa lugar kung saan nangyari ang insidente at kasama niya umano ang kasama ni Daisy ng mga sandaling iyon. Ang ibang suspect naman ay hinahanap pa at tinutukoy pa ang tunay na pagkakakilanlan ng mga ito. Ang ibang suspect ay sina Victorino Hornilla, Wilfredo Hicana, Lawrence Deza, Macboy Cervantes at si alias Pau Pau. Sa kabilang banda, sinasabi naman na bago pa ang kaso ni Daisy, ilang kaparehong kaso na rin ang naitala sa kaparehong bayan. Kabilang na rito ang kaso ng isang estudyante na 17 taong gulang na sinasabing ginalaw sa loob mismo ng pinapasukan nitong universidad, kung saan sinasabi rin na 3 lalaki ang salitang umabuso sa biktima. Isa pang kaso ay ang kaso na naitala ilang linggo lamang ang nakaraan matapos ang nauna. Isang residente umano ang dumanas ng kaparehong kalbaryo sa kapareho ring lugar. Ang biktima ay dinukot at pwersahang isinakay sa sasakyan hanggang sa tuluyan itong ginalaw ng mga sospek. Sa magkakahiwalay namang pagkakataon, lumantad din ang iba't iba pang mga nabiktima rin ng pang-aabuso at isinuwalat din nila ang mga sinapit nilang pang-aabuso sa kamay ng mga taong walang habas na gumalaw sa kanila. Ang mga ganitong klase ng kaso ay dapat na tinututukan ng pamahalaan katulad ng pagtutok nila sa iba pang mga kaso na mayroon sa bansa, sapagkat ang ganitong klase ng insidente ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng isang kaawa-awang walang kamalay-malay na biktima. Ang kaso ni Daisy ay isang halimbawa ng kaso ng child abuse dahil sa ang biktima ay isang menor de edad, kaya naman sa nangyari sa kanya maaaring maparusahan ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act o batas na nagpoprotekta sa mga kabataan mula sa mga pang-aabuso. Kaya naman kaugnay ng nasabing batas, ang mga sospek na lumabag dito ay kahaharapin ang karampatang parusa sa ginawa nila. Nakalulungkot isipin na ang kasiyahan na dinaluhan ni Daisy ay nauwi sa isang pangyayari ni siya mismo ay hindi inaasahan. Ang pag-aakala niyang pagliliwalin ay nauwi sa pagkasira ng kanyang buhay at ang masaklap pa rito, ang mga taong akala niya'y mapagkakatiwalaan pala ang magiging dahilan upang ganasin niya ang madilim at kahindik-hindik na karanasan. Hindi inaasahan ng kanyang magulang na sa murang edad ay dadanasin ito ng kanilang anak dahil para sa kanila mabutit mabait na anak ito. Batid din nila na marami pang mga pangarap ito na nais makamtan, kaya naman labis ang kanilang panghihinayang. Gayunpaman, ang lahat na nangyayari ay may rason, kaya masakit man ang naging karanasan ni Daisy na isang dalagita sa kamay ng kanyang mga ay sa bandang huli makakamit niya rin ang inaasang na hustisya. So ngayon, lamunahan. At kung bago ka pala sa aking channel, ay palambing na rin ako ng subscribe at pakihit ang notification bell para lagi kang una kapag may bago akong upload. Maraming salamat!